Boss Nonoy, gumawa ako ng account sa BPI. Ang nilagay ko na number yung roaming ko ngayon, yung last part na ayaw mag-send ng OTP. Dapat pala dito yung ginamit ko na number, mali ako. Ayan, katulad nangyari sa akin. Nag-rebind na rin po ako sa video yung in-upload ko pag-register sa BPI. Na dapat po local number kung saan bansa po kayo. Yun po yung gagamitin nyo pag magre-register po sa BPI. Tapos, pa-update nyo na lang pag nasa Pinas na po. And di po kayo makaka-receive ng secured SMS po tawag doon eh. Yo, what's up kabayan? Welcome back sa aking channel FW Nonoy. Bale, sunod ko pong i-share na video is kung paano tumawag sa customer service at mag-email para sa pag-update ng mobile number sa BPI. And pag nagamit nyo po yung roaming number nyo, pag-register sa BPI, katulad nito kay kabayan, katulad din nangyari sa akin. Bali, mag-update po tayo ng number kasi pag roaming number po yung ginamit nyo, hindi po kayo makaka-receive ng secured SMS pag magre-register na po ng device. Gagawin nyo, tatawag po sa hotline, tatlong part po yan. Tatawag po sa hotline ng BPI, free lang naman po yan. Pangalawa, mag-i-email po. Bibigyan po kayo ng case number or ticket number. Tapos, pangatlo, Zoom meeting. Doon sa email, kasama yung documents. 2 ID, isang passport, saka isang valid ID. Para po sa mga OFW yan. Tapos yung pangatlo, yung kasasabi ko nga lang, Zoom meeting po. Mag-i-schedule po kayo ng Zoom meeting. And, so, umpisa na po natin. Ayan, nag-login ako ulit sa BPI. Register your device. Roaming number po gamit ko dyan. This is my number. Send SMS. SIM to. Okay. Ayan po yung lumalabas, yung enable. Kahit ilang beses po nyo pong ulitin yan, ganyan pa rin lalabas. Kaya ang gawin nyo po, una muna tatawag tayo sa hotline ng BPI. Tayong Google. Search nyo lang BPI. Ito yung BPI website. Scroll nyo hanggang dulo. Hanapin nyo yung contact us. Ito, contact us. Click nyo po yan. Tapos, toll-free numbers hanapin nyo. International toll-free number. Ito, international toll-free numbers. Saka view list of number. Alphabetical naman po yan. Hanapin nyo na kung saan bansa po kayo. Saudi Arabia. STC lang po palang dapat. Ito, type nyo na lang dyan sa call. Pinorward ko na po yung sinasabi ng operator mga kabayan. Naglagay na lang ako kung ano po yung pipress nyo. Welcome to BPI Phone Banking. To report a lost or stolen card, unrecognized transaction, fraud, or compromised account in online banking access, press 5. For debit cards and other bank products, press 1. For credit cards, press 2. For internet and mobile banking, press 3. For forgot username and or password reset, press 1. For mobile and online banking concerns, press 2. For BPI trade, press 3. To go back to previous menu, press 8. Please enter your 10-digit account number. Press star if you don't know it. Please note that we may gather personal data during the course of this call. By continuing with this call, you agree to have your personal data collected and used in accordance with BPI's data privacy policy. If you agree, please press 1. If you don't agree, press... Evening, this is Jude. May I have your account number? Ayan, hindi ko na po na-record yung pag-usap namin ni kabayan. Bali, itatanong niya lang naman po yung mga personal details nyo eh. Kung ano po yung ni-register nyo nung nag-register kayo sa BPI. At anong reason yung hindi makapag-register ng device dahil hindi makapag-send ng secure SMS dahil roaming number po gamit natin. Kaya mag-update po tayo sa local number. Pagkatapos nyan, gagawa na po kayo ng ticket ni kabayan. I-note down nyo po yun kasi yun po yung gagamiting reference number. Okay po sir. Maraming po salamat sir. Welcome po. Thank you for calling. And mga ilang minutes lang pagtapos ng pag-usap namin ni kabayan, naka-receive na ako sa email ko ng ito BPI mobile number update.
Yan po yun. I-click nyo po yan. Nandyan po yung email nila. Kailangan magpasa ng documents at saka ito, update mobile number phone. Form po. Andyan po yung form. Download nyo lang po yan. Ito, click nyo po yan. Download ko lang ulit. Nasa folder files nyo po yan. Download folder. O kaya sa documents. Tala kayong files. Pag wala sa download sa documents nyo, i-check. Ito, yung sa una. Naka PDF files po siya. Pilapan nyo lang po yan. Full name. Andyan pati ticket number. Tas 4 na pirma. Pag okay na, reply lang po kayo dun sa email na yon. Tas ipasa nyo yung form. Pati yung passport nyo at isa pang valid ID. Click nyo yung reply. And ito yung attach file. Tapos files. Hanapin nyo na yung papasan yung form sa yung valid IDs. Nilagyan ko na siya ng folder. Dito BPI documents. Click nyo lang yan. Tapos click nyo yung select. Tapos send nyo lang. Pag na-send nyo na po yan, mga isang araw po, magre-reply na naman po sila. Check nyo na lang po yung email nyo kung dumating na yung reply ng BPI. Pag may dumating, kasunod na po yan yung magsiset po kayo ng appointment. Ito para sa update na sa KYC na po yan. Ayan, may instruction po dyan. Tingnan po natin. Balik tayo sa Google Chrome. BPI po ulit. BPI website. Search nyo po ulit hanggang dulo. Explore help and support. Click nyo po yan. Accept nyo lang to. Tapos dito sa search box, i-search nyo lang appointment. Tapos search nyo. Click nyo naman to. KYC appointment. Virtual KYC appointment page. Yan, magsiset na po kayo ng date para sa Zoom meeting nyo. Ayan, lagyan nyo lang yan ng full name. Kasama po yung date and time dyan. Tapos email. Ayan, wag na po yan. Optional lang. Ito yung case number nyo, yung ticket number. Pag okay na, click nyo na yung book. Tandaan nyo po yung date saka oras, mga kabayan. Tapos ayan, magre-reply po yan. Mag-email po ulit sila. Andiyan naman, may instruction na naman. Yung documents nyo, yung form, ID, handaan nyo na po sa isang ballpen. Andyan din po yung meeting ID nyo sa Zoom at saka yung password ng Zoom. Sa Zoom. Download lang po kayo at register sa Zoom gamit yung Gmail nyo. Ayan, buksan nyo lang yung Zoom nyo pag oras na ng meeting nyo. Click nyo yung join. Tapos andyan yung meeting ID. Ayan, meeting ID nakalagay. Copy nyo lang po yan. Pati password mamaya. Yan yung meeting ID. Paste nyo lang. Tapos click nyo yung join. Ayan, password. Lagay nyo na po dyan. Ito, hindi ko na rin na-record yung pag-usap namin ni Kabayan. Pero yun lang, personal details at yung i-update yung bagong number kung saan bansa po kayo. Siguraduhin nyo lang tama yung bibigay nyong details, mga kabayan. Para pagka okay na po yung account nyo. So ayun, pagkatapos ng pag-uusap namin ni Kabayan, sabi niya within a day pwede ko nang buksan yung BPI account ko. Chinek ko siya mga 2 hours. May nag-email na rin sa akin. Lagi na po ulit ako sa BPI apps. Ayan, register your device, begin. Ayan, mobile number na po dito sa Saudi yan lumabas. Tapos continue. Yes, this is my number. Send SMS. SIM1 na, STC. Okay. Ayan, kailangan po may load po kayo kahit 5 real, mga kabayan, ha. Click nyo na yung cancel. Cancel nyo lang yun, yung lumalabas. Tapos okay na po yan. Ayan, successful na po. Activate mobile key naman. Activate. Open settings lang para sa low auto start. Tapos enable nyo lang yun sa BPI. Ayan. Back nyo lang. Mobile key naman, tandaan nyo rin po yung mobile key na ilalagay nyo, mga kabayan.
Pagtapos nyan, bubukas na po yung dashboard. Ay, OTP po muna. Yes, send OTP. Enter nyo lang yung OTP na send ng BPI. Confirm. Ayan na. Ito, later lang natin tong biometrics na to. So, ayan. Successful na rin po. Balik tayo sa dashboard. Ayan na po yung dashboard ng BPI account natin. Andyan po yung account number. Ayan, nakita ko na rin yung sinend ko. So, ganun lang po mga kabayan kung paano mag-update ng mobile number dito sa BPI. Maraming po salamat.